Samantala, nakahanda ang pamahalaan para tulungan ang mga Pilipinong naipit sa nagpapatuloy na tensyon sa pagitan ng Iran at Israel. Nagbabalik si JM Pineda. Sa gitna na nagpapatuloy na tensyon at girian ng dalawang bansa na Iran at Israel, tiniyak ng mga ahensya ng pamahalaan na may mga plano ng nakahanda kung sakali mang lumala pa ang sitwasyon. Kahapon nga, kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na 4 na mga Pilipino ang nadamay sa airstrike na pinakawalan ng Iran sa Israel. Agad na tumugon dyan ang pamahalaan, base na rin sa direktiba ng Pangulo na dapat isipin ang kaligtasan ng mga Pilipino sa dalawang bansa. Handa rin ng DFA kung sakali mang magbigay ng utos ng Pangulo patungkol sa repatriation o pagpapauwi ng mga Pinoy na apektado ng tensyon. Siguro po ng DFA na may contingency plan kung kinakailangang ilikas sa mga Pilipino mula sa Iran. Sa Israel naman, mayroon na po naipadala na team para tiyakin ang kondisyon ng ating mga kababayan roon. Ang 4 na kababayan po na nasugatan at nasa ospital, 2 na po sa kanila ang nailabas at 2 naman po ay nananatili sa pagamutan. Ilang kilometro lang ang layo ng mga Pilipinong sugatan mula sa Tel Aviv at ayon sa DFA, nasa labas sila ng kanilang mga bahay nang tumama ang missile malapit sa kanilang lugar. Sabi ng palasyo, binigyang diin ng Pangulo sa mga ahensya na huwag pabayaan ng mga pamilya ng mga OFW na damay sa gusot ng dalawang bansa, kasabay rin ng paniniguro na mailayo sa kapahamakan ng mga ito. Ang DMW at OWA ay dapat siguraduhin ang safety and well-being of the OFWs na apektado ng tensyon dito sa Middle East. At magkakaroon po, ngayon po ay nasa crisis mode at heightened alert ang DFA, ang DMW at OWA para matulungan po ang mga OFW at ang kanilang mga pamilya. Samantala, hinimok rin ni Senate President Cheese Escudero ang pamahalaan na tiyakin ang kaligtasan ng mga OFWs na apektado ng bakbakan sa pagitan ng Israel at Iran. Tiyakin nila ang kaligtasan at mag-schedule ng repatriation flight sa sinumang Pilipino ang nagnanais makauwi muna. Hindi lamang para sa kanilang kaligtasan, pero dahil na rin nga baka wala naman yung trabaho nila doon sa bansang Israel dahil sa giyerang nagaganap ngayon sa pagitan ng Israel at ng Iran. Sa panayam naman ng Radyo Pilipinas kay Israel Ambassador to the Philippines, Ilan Flas, pantay ang proteksyon na binibigay ng gobyerno ng Israel sa lahat ng mga taong nakatira sa bansa habang matindi ang tensyon. Sa ngayon daw, bawal ang mga malalaking pagdiriwang at pagtitipon sa mga establishmento. Ayon naman sa Philippine Ambassador to the Israel, Eileen Menjola, nakikipag-ugnayan na sila ngayon sa mga katabing bansa ng Israel para kahit papano ay makalabas na ng bansa ang ilan sa mga Pinoy na nakatira sa Israel. The only way out po is through Jordan and through Egypt. Ngayon, kailangan din naman po namin makipag-coordinate sa ating embassy doon sa Amman at sa Cairo para ipahintulot ho ng mga officials ng Egypt at saka ng Jordan na papasukin ho yung mga Pilipino natin. Sa katunayan ho, meron na hong nakapasok na mga pilgrims ho. Nagkataon ho may mga pilgrims na nakatawid naman po sa border ng Jordan. Mga 46 po sila kahapon. JM Pineda para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.